Magandang araw muli sa ating lahat. Naway pagpalain tayo ng Panginoon sa araw na ito, sa ating pagsamba, sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa banal na kasulatan. Tayo po ay lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos upang hiling ang kanyang patnubay sa atin. Aming Ama, aming Diyos, kami po ay lumalapit sa trono ng iyong biyaya. Dalangin po namin na kami patuloy mong ingatan at gabayan sa magitan ng iyong banal na Espiritu. Pangunahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, ay maunawaan namin itong lubos at sa katuparan po namin upang lalo namin mapalapit kami, Panginoon, sa iyo at maranasan namin ang iyong dakilang pag-ibig sa amin at amin po din namang maipadama ang iyong pag-ibig sa ibang mga tao. Salamat po, Panginoon, sa kalayaan na ito na aming tatamasa na kami malaya na makapakinig ng iyong mga salita. Dalangin namin na magbigay ito ng comfort, magbigay sa amin ng kapanatagan, Panginoon, sa kabila ng mga nangyayari sa amin sa daigdig, Panginoon. Sa iyo kami umaasa sapagkat ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming kaibigan, at tinuturing mo kaming malapit sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyong mga pangako. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagpapatuloy po ng ating paksa na ang may pamagat na How to be a Friend of Jesus na ating po itong tinalakay noong isang linggo at ang talata po na ating pinagbabasihan ng ating teksto ay matatagpuan natin sa John chapter 15 verse 12 to 16. At mangyari po na tayo po ay muling basahin ang mga talatang ito. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kayo mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang iyong bunga, upang ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Pagpalain ng Panginoon at pinagpala niya ang kanyang salita. Kagaya po ng ating tinalakay noong isang linggo, ang unang-unang katangian ng isang kaibigan ng ating Panginoon ay walang iba kundi ang pagiging obedience o yung pagiging masunurin. Okay? At sabi nga po sa John chapter 15 verse 14, kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Ay isa sa mga katangian talaga po ng mga kaibigan ng Panginoon at mayroong magandang relasyon sa Panginoon ay iyong pagsunod. Kaya ito yung unang-unang katangian at ito ay magkabuuan ng talagang pinaka-essence, okay? O yung pinaka kakanyahan, okay? Ng pagiging intimate o yung magandang relasyon natin sa Diyos. So obedience is a conditions for intimacy. Kung talagang gusto nating magkaroon ng magandang pagsasama at magandang relasyon sa Diyos, ay kinakailangan tayo maging masunurin. Ano, isa sa mga katangian ng tunay na mga kaibigan ng Panginoon ay ang talagang masunurin. Kaya yan po isang malaking problema ng buong mundo ay yung mahirap po silang sumunod sa Diyos at sa mga authority. Kaya ito po ang kailangan natin sa ating bansa. Masunurin po tayo sa mga lituntunin na pinabigay ng ating gobyerno, lalo na sa ating gagawin sa pandemic na ito. Kaya napakahalaga po talaga ang pagiging masunurin. At ang pangalawa na ating tatalakayin na katangian ng pagiging kaibigan ng Panginoon ay walang iba kundi ang pagiging mapagmahal, okay? Love for each other. Yung pagmamahal natin sa ating kapatid na mananampalataya. So ito yung pangalawa na katangian of friendship with Jesus Christ is love for fellow believers. So ito po yung pagmamahal po natin
sa mga kaibigan din ni Jesus. At ito po yung mga ating kapwa mananampalataya. At ito po ang sinasabi sa John chapter 15, verse 12 to 13. Sabi niya, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. So ito yung utos ng ating Panginoon. Magmahalan tayo gaya ng pagmamahal na ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. By the way, ang 11 alagad na lang po itong binibilinan niya na ito at wala na po si Judas. Okay? At sabi po sa verse 13, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa sa pag-ibig ng isang tao nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. So ito yung panuntunan kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Okay? At sa ating pag-aaral ay makita po natin na ang mga kaibigan ni Jesus ay may malalim at taus-puso at nananatiling pag-ibig sa kapwa Kristiyano. So yan po ang naisin ng Panginoon sa mga kaibigan ni Jesus. Okay? Na meron tayong malalim at taus-puso at nananatiling pag-ibig sa kapwa Kristiyano. So yan po ang gusto ng Panginoon at pagpili niya sa kanyang mga alagad. So, alam nyo, ang pag-ibig ay siyang pinakapangunahing pinagmumulan ng personal na katuparan at ang mundo ay naghahangad nito. So, yan po ang para sa isang tao, ito po ang pinaka-great source niya ng personal fulfillment na magkaroon siya ng minamahal at siya'y magmamahal din. Okay? At maraming tao sa mundo ang naghahangad ng ganoong karanasan. Ngunit ang mga kaibigan lamang po ni Jesus, siya lamang ang may tunay nakakaranas ng pag-ibig na hinahanap ng mundo. Kaya isang malaking pribileyo po para sa mga kaibigan ni Jesus, para sa mga mananampalataya, na maranasan natin ang hinahangad ng mundo na ito, ang ibigin at umibig sa ibang tao. Okay? At makita natin dito na ang mga hindi mananampalataya ay walang alam sa pag-ibig na ibinabahagi o nasishare ng mga mananampalataya sapagkat ito ay galing at pinagmumulan sa hindi nila kilala. Sapagkat ito ay nanggagaling sa banal na Espiritu sapagkat sinasabi sa banal na sulatan, sasabi ko noon na ito'y galing sa banal na Espiritu. So, ang mga hindi mananampalataya po ay hindi nila alam, okay, ang pinagmumulan ng pag-ibig na naranasan ng mga mananampalataya sapagkat ito ay bunga ng banal na Espiritu. Ang sinasabi sa Galatia 5:22. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kaya kita natin dito na isa pang sinabi sa banal na kasulatan sa Romans chapter 5, verse 5, sabi niya, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa magitan ng Espiritu na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. So ito yung isang katotohanan ng tanggapin natin ng ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, tinanggap natin ang banal na Espiritu. Kaya ang ginawa po ng Diyos, ang kanyang pag-ibig, ay ibinuhos sa ating buhay. Kaya po tayo nakakaibig ay dahil ang Diyos ang unang umibig po sa atin. So dito makita natin na ang mga Kristiyano ay nag-uumapaw sa pag-ibig ng Panginoon. Okay? Siya ay nabubuhay. Ito ang kinabubuhay niya. So yung pag-ibig ni Kristo ang siya nagko-compel sa atin. Siya yung nagpapakilo sa atin. Kaya po tayo nabubuhay ay dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. At tayo ay nabubuhay doon. Kaya tayo nakakatiis sa anumang mga nangyayari sa daigdig na ito at nagagawa nating tumulong sa ibang mga tao at magmahal sa mga ibang tao ay dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay? Tandaan po natin na ang isang Kristiyano ay
ay hindi ka totoong believer o Kristiyano o mananampalataya kung hindi ka nagmamahal sa ibang mananampalataya. So iyan po ang isa sa mga katangian. Ang tunay na mananampalataya ay magmamahal sa kanyang kapwa mananampalataya. Kaya kapag hindi ka marunong magmahal sa kapwa mananampalataya, ay hindi ka totoong Kristiyano o mananampalataya. Okay? Ang sabi po sa banal na kasulatan sa 1 John chapter 2 verse 9 to 11, ito po ang sinasabi, ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Okay? Kung sinasabi mong nasa Panginoon ka na, nasa liwanag ka na, pero napopuot ka sa kapwa mo, sinasabi mong kapatid o mananampalataya o kaibigan ni Jesus, ay nasa kadiliman ka pa, hindi ka totoo. At sabi pa niya sa verse 10, ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya nagiging sanhi ng pagkakasala. So yan po ang katangian ng mga kaibigan ni Jesus. Okay? Sila'y umiibig sa kanilang kapatid. Kaya nananatili sila sa liwanag at hindi sila nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba. And then sa verse 11, sabi niya, ngunit ang napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulag siya ng kadiliman. So dito po makita natin na pinaliwanag pa ni Juan sa chapter 5, okay, verse 1, sabi niya, kung tayo'y sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo, tayo ngayong mga anak ng Diyos. At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa Anak. Okay? So para tayo maging anak ng Diyos ay kinakailangan manampalataya tayo kay Jesus Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. At sa ngayon, tayo magiging anak ng Diyos. At kung tayo anak ng Diyos, ang sino mang umibig sa Ama, okay, ay umiibig din sa Anak. So ibig sabihin, kapag tayo ay anak na ng Diyos, tayo anak niya, dapat ibigin din natin yung ibang anak. Okay? So kung tayo ay naging kaibigan ni Jesus, dapat iibigin din natin ang iba pang kaibigan ni Jesus. Okay? Hindi sinasabi nito na kapag hindi natin minahal ang ating ibang mga Kristiyano ng buong buo ay nagpapatunay na ito na hindi tayo totoong mananampalataya. Ang Kristiyano ay kung minsan ay nabibigong umibig sa kanyang kapatid na lalaki at babae kay Kristo ng nararapat. Diba? Minsan ay hindi natin naiibig ng lubos ang ating kapatid. Ngunit sinasabi ni Juan na hindi nagpapaliwanag ng mga exemptions sa mga patakaran. Ang kanyang pinapaliwanag dito sa chapter 2 and 5 ni Juan ay ang mga kabuang alituntunin na dapat sundin ng mga mananampalataya. So ito po yung general rule o general pattern na dapat sundin ng mga mananampalataya. Kung ikaw ay anak ng Diyos at tunay na mananampalataya, dapat mahalin mo ang iyong kapwa. Okay? So, it is natural for a true friend of Jesus to love other friend of Jesus. Okay? Natural po yan. Yan po ang dapat maging likas sa atin ngayon. Kapag tayo mananampalataya, kaibigan ni Jesus, totoo tayong kaibigan ni Jesus, dapat mamahalin din natin ang ibang mga kaibigan ni Jesus. Okay? At yan po sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 9. Okay? Sabi, tungkol naman sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya, hindi na kailangang palalahanan kayo dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. So, natural po yan na talagang para ka maging kaibigan ng ating Panginoong Jesus. Kung ikaw'y kaibigan ng Panginoon, natural na po na iibigin mo rin ang mga ibang kaibigan ni Jesus. Iibigin mo, kung ikaw'y mananampalataya, iibigin mo rin ang ibang mananampalataya. Bakit? Kasi nga itinuro na po sa atin ng Diyos. At iyon po ay sa magitan ng
Espiritu na ibinigay ng Diyos sa ating buhay, ito po ay nagbubunga ng pag-ibig. Kaya po, nag-iibigan ang mga mananampalataya. Para po sa isang sinasabing Kristiyano, para siya hindi mapagmahal sa ibang Kristiyano, kailangang lalabanan niya, ibabiolate niya yung new nature niya in Christ. Okay? Yun po ang mangyayari. Tanggihan niya ang pag-ibig na siyang natural na dumadaloy sa kanyang bagong likas at sa halip siya ay mag-iisip na magkakasala. So yun po ang pwedeng mangyari, no? Na para sa isang Kristiyano na hindi siya mapagmahal ay kinakailangan niyang labanan kasi kapag tayo mananampalataya, may nagtatalo po sa ating isipan. Mamahalin ba natin to o hindi? Usually, ang gagawin ng banal na espiritu, ang natural na tinuturo ng Diyos ay ibigin mo ang iyong kapwa mananampalataya. Pero mababiolate mo lang yon, hindi mo magagawa kung ibabiolate mo, tatanggihan mo. Okay? At pipiliin mong magkasala at hindi sundin ang Panginoon. So tandaan po natin, ang gusto ng Diyos ay mahalin natin ang ating kapwa kagaya ng kanyang pag-ibig. Ang gusto ng Panginoon ay magbahalan tayo, sabi niya, gaya ng kanyang pagmamahal. Okay? Yan po sinasabi niya na mag-ibigan tayo gaya ng pag-ibig niya sa atin. Okay? Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Okay? So, ipakita niya ang sa kanyang mga kaibigan, mga alagad, ang malalim na hangarin ng kanyang pag-ibig. At ito yung sinasabi niya po sa John chapter 15, verse 12 hanggang 13. Sabi niya, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang tao nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. So, paano siya nagmahal? Binigay niya ang kanyang sarili para sa kanyang kaibigan. Okay? So, yan po ang klase bigat ng pagmamahal niya sa atin. Okay? Alam natin na, siyempre, hindi natin matutumbasan ang bigat ng kanyang pagmamahal. Kasi, ang ginawa ng ating Panginoong Hesus ay siya'y namatay para sa kasalanan ng sangkatauhan. Alam natin, hindi natin kayang gawin yun, na tayo mamatay para sa sangkatauhan. Pero, ngunit pwede nating umibig tayo sa paraan o in the way kung paano siya umibig. So, paano paraan natin pwedeng ibigin ang ating kapwa? Okay? Paano paraan? Ito ay sa magitan ng pagiging sacrificial at pagiging selfless. Alam niyo, ang likas sa atin, mga tao, kung hindi pa tayo mananampalataya, ay lagi nating iniibig ang ating sarili. Tayo'y makasalanan, lagi nang nating iniisip ang ating sarili. Pero ang ginawa ng ating Panginoon, makita natin, siya'y nagsakripisyo, siya'y nagpakahira. Iniisip niya ang kanyang mga alagad, iniisip niya ang ibang mga tao na gusto niyang maligtas, na ibigay niya ang kanyang sarili para sa iba. So diyan po makita natin na ang klase ng uri ng pag-ibig na gusto ng Panginoon ay yung may pagsasakripisyo, hindi makasarili. Usually kasi yan ang ginagawa ng tao, laging unahin siya. Pero tayo bilang mga mananampalataya, iniisip natin ang kapakanan ng ibang mga tao. Sa anong pang paraan pwede tayong ipakita natin ang ating pag-ibig sa ating kapwa? Bukod sa pagiging sacrificial, selfless, ay pwede natin, we can go beyond an external love and love with a love that is total and self-giving. So yan po, tayo po ay pwedeng umibig ng higit sa panglabas na pagmamahal, ang pag-ibig na buong-buo at mapagbigay. So hindi po pang labas lang o pakitang taong pag-ibig ang gagawin natin, kundi yung ibig na talagang buong-buo at mapagbigay. Yung talagang
inuuna natin yung ibang tao, ating kapakanan nila bago ang ating sarili. Kaya makita po natin na isa sa ang pangalawa na commandment ng Panginoon, the greatest commandment. Una ay ibigin natin ng Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. At ang pangalawa ay ibigin natin ang ating kapwa. Okay? So yan po ang talagang pagkatapos nating maranasan ng pag-ibig ng Diyos at susuklian natin ito ng pag-ibig, ang gagawin natin ngayon ay iibigin natin yung ating kapwa. Gaya ng ating pag-ibig sa ating sarili. So, hindi natin inuuna yung ating sarili. So, the quality of our love is our testimony for Christ. Tandaan po natin yan. Na ang ating katangian ng ating pagmamahal sa Panginoon, okay? Pag-ibig natin sa ating kapwa, ay ito yung patotoo natin, okay? Sa ating pagkakilala natin sa Panginoon. Okay. So, diyan po nakikita na talagang yung quality, okay, ng ating pagpapatotoo. Okay. Because only Christians have God's love in their lives. The world should see the greatest love in Christians. So, yan po ang makikita natin na talagang karanasan, okay, na papakita ng mga mananampalataya sapagkat tayo lang pong mga Kristiyano ang merong pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. At ang mga tao ay makikita ito, yung dakilang pag-ibig ng Panginoon sa mga Kristiyano lamang. Okay. Anong sabi po sa John chapter 13 verse 35? Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Yan po ang sinabi ng ating Panginoon na kapag nag-iibigan ang mga mananampalataya, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So yan po ang talagang makita natin na dahil sa ating pag-iibigan, okay, ito ay pagpapakita, okay, sa iba. Ito yung testimony po natin sa iba, okay? So, ang lalim, okay, ng ating pagsasakripisyo ay nagpapakita ng ating lakas ng ating pag-ibig. O sa ibang salita ay sabi nga ng kasabihan na the measure of our love is the measure of our sacrifice. So, kung pinapakita natin yung lalim o bigat ng ating sakripisyo, ay dito din nasusukat yung lalim ng ating pagmamahal. Ang pagbibigay ng buhay ay nagpapahayag ng dakilang pagpapakita ng pag-ibig. Yan po. Okay? Ipinakita ni Jesus ang naturang pag-ibig sa kanyang mga alagad. Ito po ipinakita niya at ito'y kanyang ipinahayag. Okay? Sa John 15, sabi nga doon ay sa John 15 verse 30, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang tao na nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. So yan po, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa magitan ng pag-aalay, pagsasacrifice ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. So yan po ang makikita natin na para po doon sa mga marami na nagsasabi na sila ay Kristiyano o kilala na si Kristo, sila ay malayo pa dito sa klase ng pag-ibig na sakripisyo na sinasabi ng ating Panginoon na pagbibigay ng kanilang buhay para sa ibang tao. Hindi man lamang sila, paano natin na masasabi sapagkat hindi sila makapagkaloob ng ilang minuto ng kanilang oras. Tandaan po natin, kapag sinabi natin nagsasakripisyo po tayo, nagbibigay tayo ng panahon o oras. Tayong mga tao ay abalang-abala sa ating mga agenda o sa mga gusto natin sa buhay, mga pansarili nating agenda. Pero kung talagang sinasabi mong nagsasakripisyo ka para sa iba, o mahal mo ang Panginoon, magbibigay ka ng oras para sa Kanya. Okay?
Pangalawa, na pwede nating pagpapakita yung sakripisyo. Alam natin ang pera o salapi ay kailangan para sa mga ministeryo, sa church ministry. Para sa buong mundo ay sila ay makakilala sa Panginoon. Ngunit hindi ito natutugunan sapagkat maraming mga Kristiyano ay hindi nagsasakripisyong nagbibigay. Malimit ay sarili lang gastusin, kapakanan ang iniisip, pero hindi sila nagkakaloob para sa ebanghelisasyon o sa gospel, paglaganap ng ebanghelyo. Malimit ay hindi masama na mag-ipon o gumastos para sa iyong pamilya, pero yung para sa Panginoon, ayaw nating magbigay. Nagtitipid tayo. So, wala yung sakripisyo na pagbibigay. Okay? Tatlo, maraming mga nagsasabing kilala lang ang Panginoon, ngunit hindi man lamang siya ibinabahagi o sabihan ng iba ang tungkol kay Jesus. So, wala tayong sakripisyo na to share Jesus Christ sa other. Sabi natin, kilala natin siya, pero hindi man lang natin siya ikinukwento, hindi man lang natin siya ibinabahagi. Ihiya tayo. Natatakot tayo ng pagtawanan. Walang sakripisyo. Walang effort na ginagawa. Paano mo masasabing mahal mo ang ibang tao? Ayaw mo silang maligtas. Okay? Ang pangapat, ngayon may hindi natin ginagamit ang ating mga kaloob o yung mga spiritual gift, okay, para tulungan ng ibang mga mananampalataya na lumago. So, kinakailangan kung binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan o gift, okay, mga spiritual gift, dapat gamitin natin ito para sa ating kapwa. So, may 3 tayo o 4 na pamamaraan na pwede nating ipakita ang ating pagsasakripisyo o pagkakaloob para sa Panginoon. Magbigay tayo ng oras sa Kanya, magbigay tayo ng oras para sa ibang mga tao, sa ating mga kapwa mananampalataya. Magkaloob tayo ng salapi para sa ministeryo ng iglesia o ng church. At pangatlo ay ibahagi natin, i-share natin si Jesus Christ sa ibang mga tao. At pang-apat ay gamitin natin yung ating mga gift and talent para sa Panginoon. Nyo, maraming mga Kristiyano ay hindi nakaabot, fall short of the dying for other people. Talagang hindi natin nagagawa ito. Ang iba ay hindi natutunan ang magbigay para sa iba. Wala tayong effort para tayo ay tumulong sa ibang mga tao. Ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng buong sakripisyo. Kinakailangan ng merong selfless tayo o self-giving tayo. Kaya magtandaan po natin na kagaya ng sinabi ko sa inyo, ang second greatest commandment is ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So true love requires total sacrifice. Okay? Kapag tayo po ay umiibig tulad ng ibig ng Panginoong Hesukristo, ang mundo'y makikinig sa ating mga mensahe. Tandaan po natin yan. Okay? When we love the way Christ did, the world will listen to our message. Tandaan po natin yan. Meron din pong natutunan ko na sabi po nga ay isa sa mga favorite kong kasabihan to, people don't care how much we know until they know how much we care. Totoo po yun na hindi po sila makikinig sa atin. Okay? Kapag hindi nila naranasan ang pag-ibig at pagmamalasakit ng Diyos sa kanila. Kaya kinakailangang ipakita po natin yun. So when we love, kapag tayo po ay nagmahal, kagaya ng pagmamahal ng Panginoon, ang mundo po ay makikinig sa ating mensahe. Baliwala po, okay? It is pointless to us unbeliever trust Christ when they cannot see His love operating in us. Walang katuturan. Nahikayatin natin ang ibang mga tao na magtiwala kay Kristo kung hindi nakikita ang pag-ibig ni Kristo na kumikilos sa ating buhay. Tandaan po natin, it's very useless. Okay?
na hikayatin natin ang ibang mga tao kung hindi naman nakikita sa ating simbahan, sa ating mga kapatiran, ang pag-ibig ng ating Panginoon. Okay? Tandaan po natin na ang ating Panginoong Jesus ay nagsakripisyo din. Okay? Kahit sa mga hindi ibig-ibig na mga tao. Okay? Siguro minsan, dadahilan natin, kasi hindi naman kaibig-ibig, hindi naman dapat ibigin. Pero tandaan po natin, ano po ang sabi ng Panginoon sa Romans chapter 5, verse 7 to 8. Mahirap mangyaring ialay ni numan ng kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaring may mga has na gumanito alang-alang sa isang taong matuwid. Mabuti. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa. Ayun. Kailan ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Nung namatay si Kristo nung tayo'y makasalanan pa. So hindi tayo kaibig-ibig. Pero sa kabila noon, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. So yung mga kapatid, kung tayo'y nahihirapang ibigin ang mga hindi kaibig-ibig, yun po ang ginawa ng ating Panginoon. Sana'y matutunan po din natin na mahalin ang mga hindi kaibig-ibig. Okay? Ngayon, siguro isang magandang tanong ay, paano natin malalaman ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Paano? Okay? Gaano kalaki ang kanyang pag-ibig sa atin? Anong sagot? Dahil ibinigay niya ang kanyang buhay. Balikan natin sa mahirap mangyaring ialay ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Okay? Kahit na maaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Okay? Mahirap mangyari yun. So, ang panuntunan ay yung pagbibigay ng kanyang buhay para sa ibang tao. Okay? So, mahirap gawin yun para sa mga taong matuwid. Pero, hinigitan niya ng Panginoon. Ipinadama ng Diyos ang kanyang ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa. Okay? Ayan po makita natin na paano natin malalaman na tayo'y malalaman ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Ito po makita natin sa unang Juan chapter 3 verse 16. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Iniyalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din namang ialay natin ang ating buhay para sa kapatid. Okay? So, malalaman natin na tayo'y mahal ng Panginoon kasi ibinigay niya o inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Anong dapat na gawin ng mga ibigan ng ating Panginoon? Tayo rin naman ay dapat mag-alay ng ating buhay para sa ating mga kapatiran. Okay? So, tandaan po natin, kung kaya nating tanungin, okay, ang Diyos, kung pwede nating tanungin ang Diyos, gaano niya kaya tayo kamahal? Siguro isang magandang tanong yan. Pwede nga naman. Maaring siguro ang kanyang magiging tugon sa atin ay ituturo tayo doon sa bundok ng Kalbaryo, sa labas ng Jerusalem, at kanyang sasabihin sa atin, nakikita mo ba ang krus na nasa gitna? Ang anak ko ang nakapako doon. Ganyan kita kamahal. Mga kapatid, are you ready to lay down your life for others? Handa ba tayo na ibigay din ang ating buhay para sa iba? Gaya ng sabi ng Panginoon, nialay niya ang kanyang buhay sa atin. Kaya, ialay din natin ang ating sarili, ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Handa ba tayo na magmahal, na nagsasakripisyo, na talagang magbibigay tayo ng oras, panahon, maghahandog tayo kahit ito ay
hindi komportable para sa atin. Manimit kasi ay ginagawa lang natin ang bagay kapag komportable tayo, wala yung sakripisyo. Kaya ito po ang isa sa napakahalaga na paghahandog natin o pag-worship natin sa Panginoon. Ibigay natin ang ating sarili as a living sacrifice. Hindi patay ang ipagkakaloob natin sa Diyos, kundi yung ating sarili. Ito ay buhay sa magitan ng ating pagmamahal sa ating kapwa. Atlo, are you caring for the needs of others? Ba ay nagmamalasakit sa pangangailangan ng iba? Sabi sa inyo, people don't care how much you know until they know how much you care. Okay? Napakahalaga po na ipakita natin at ipadama natin na tayo'y nagmamahal sa ibang mga tao. Tandaan po natin na marami ang nangangailangan sa ating mga paligid. There are many needs around us. Okay? Maraming mga tao na may mga tao na dapat nating turuan tungkol sa salita ng Diyos. Mayroong mga tao na dapat nating ituwid. Okay? We need to reprove. At may mga tao na pwede nating silang i-rebuke o masaway kung meron silang mga maling ginagawa. Meron din naman dapat na mapanumbalik natin o maayos muli o ma-restore sila. May mga tao na may mga pangangailangang pisikal. Okay. At may mga tao na may pangangailangan ng panalangin at marami po na dapat nating ipanalangin. Yan pong dapat gawin ng mga mananampalataya. We pray for one another. We encourage one another. At nasabi natin na mahal natin ang tao, ngunit natutugunan ba natin ang kailang mga pangangailangan? So, hindi lang dapat sinasabi ito. Hindi ating ginagawa. Tandaan po natin, ang pag-ibig ay isang praktikal na bagay. Love is always praktikal. Ano ibig po sabihin niya? Okay? Sabi ito. Unang Juan, chapter 3, verse 17, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi mo bang siya'y umiibig sa Diyos? Yun po yung sinasabing praktikal. Kapag sinasabi mong umiibig ka sa Diyos at kung ikaw ay may kaya, may kakayanan ka, so hindi mo ibinigay o inulungan ng iyong kapatid, hindi totoo ka. Okay? So, hindi mo pwede sabihin na minamahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita pero yung kapatid mo na nakikita mo, hindi mo makayang ibigin. Okay? So, dito makita natin hinihikayat ni Juan na ang mga anak ng Diyos ay patunayan ang kailang pag-ibig sa aktibong pamamaraan. Kung talagang mahal mo ang Diyos at iniibig mo ang Diyos, ipakita mo yan sa iyong kapatid. Ito po ang isa sa mga maganda na nararanasan ng mga mananampalataya sa loob ng iglesia. Kaya ito po ang isa sa mga hindi natin na-exercise kapag tayo hindi nagkikita. Na hindi natin na-encourage ang isa't isa sa pamagitan ng mga physical na pamamaraan. Ngayon din ay, of course, may limitasyon yung ginagamit ng mga internet o mga sa social media. Iba yung we come together na sinasabi po doon sa Hebrews na wag nating kakaligtaan ng pagtitipon, na tayo'y magpalakasan sa isa't isa. Yamang nalalaman natin na nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. So yan po. Ano pa? Sinabi po dito, mga anak, sabi niya, huwag tayong magmahal sa magitan lamang ng salita. Subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa magitan ng gawa. Ayan. So, yan po yung practical. Hindi natin sasabihin, God loves you, we love you, kundi ipakita natin ito sa magitan ng ating gawa. Okay?
So, love is always practical. Okay? Ipakita na pa natin. Okay? So, tandaan po natin na at katapusan ay makita natin dito the true sense of Jesus meets the needs of others. Okay? Kung sinasabi natin na ay tunay na kaibigan ni Jesus, ay tutugunan natin ang pangangailangan ng ibang mga tao. At isang bilin ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 6 verse 10, kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa kayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Iyon po ang tagubilin sa atin, na gumawa tayo ng kabutihan. We care for other people, especially sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya tandaan po din natin na ang isang mananampalataya ay hindi nila kinukonsinti ang mga taong mat. Okay? Ang sabi po diyan sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 to 15 ay dapat silang maghanap buhay. So, very practical po ang salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung gusto nating tulungan ang ating ibang mga tao, hindi lang basta natin sila bigyan ng tinapay o bigyan ng isda, kundi turuan din natin silang mangisda. Sana po ay sa araw pong ito ay na-encourage po tayo na magmahal sa ating kapwa, lalo tayo sa ating mga kapwa natin mananampalataya. At dalawa na po yung ating napag-aralan. Una, ang pagiging masunurin o obedience. And then, pangalawa, yung love towards others o sa ating mga kapwa mananampalataya. Naway, ma-practice po natin ito, yung panahon na ito ng pandemya, na tayo po ay natutulungan, nagmamahalan sa isa't isa at nagpapanalangin. Tayo po ay lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Sa aming Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo, sa iyong biyaya at kapangyarihan sa aming buhay. Nagpapasalamat po kami sapagkat minahal mo po kami sa kabila na kami hindi kaibig-ibig, ay minahal mo po kami. Kaya ito po ay nag-uumapaw at nabubuhay po kami rito. At ito po ay nagpapalakas sa amin na sa kabila ng mga naranasan naming problema sa buong mundo, kami ay may kapanatagan dahil mahal mo po kami at itinuturing mo kaming kaibigan mo. Panginoon, salamat po. At ang dalangin namin na ang aming mga kapatid na magkaroon ng mga problema, suliranin, sa kanilang trabaho man, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga pinapasukan, sa pag-aaral ng mga bata, sa pandemya o sa krisis na aming naranasan. Hiling po namin na kami patuloy magtiwala sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan at patuloy mong ipinadadama ang iyong pag-ibig sa amin. Na sinasabi mo na walang makakapaghiwalay sa amin sa iyong dakilang pag-ibig. Kaya, Panginoon, salamat po. Ang iyong mga salita ay magsilbing kalakasan po namin upang ay pagpatuloy namin na ibigin ang aming kapwa, ang aming mga kapatiran. Dadalangin din namin sa iyo ang aming bansa, ang aming Pangulo, ang aming mga namumuno sa gobyerno, lalo na rin po ang mga health worker po namin. Tulungan mo po sila. Magampanan nila ang kailang mga tungkulin na ibinigay mo po sa kanila. Iwas mo sila, Panginoon, sa karamdaman. At ang aming buong sambahayan at mga pamilya at mga miyembro ng aming church ay patuloy na mag-ibigan sa isa't isa. Ito po ang aming dalangin at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.